Kamusta, air signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang kapalaran mo gamit itong tasa reading sa mga nangyayari at saka darating. Pasensya na kayo guys kung hindi nyo masyadong makikita yung nasa tasa. Ipapaliwanag ko na lang sa inyo. Merong financial gain pero hindi ka nag-iisa dito. May grupo or team na makakasama mo na malaki ang magiging tulong sa'yo para sa future, sa mas malaki ang kita. Nagkaroon ka rin ng dalawang relasyon na hindi maganda yung naging ending. At ito na yung magiging huli. Kaya sinasabing huli, kasi matututo ka na ma-adjust yung emotions mo. Yung tagumpay na makakamit mo parang hagdan na aakyatin mo. Huwag ka nang magulat kung maging successful ka or makilala ka. Mangyayari ito kasi deserve mo. Kaya ka tinutulungan ng universe at binigyan ng bagong pag-asa or journey kasi alam ng universe yung paghihirap mo. Dumating yung oportunidad kasi may kailangan pagbabagong mangyari sa buhay mo. Ito yung nagpapagulo sa isip mo, pwedeng trabaho mo ngayon o relasyon. At saka yung financial, magpapatuloy pa rin na magiging maganda yung takbo. Mag-ingat sa mga manloloko o yung madamay ka sa kalokohan ng iba. Tinutulungan ka ng universe at binibigyan ka ng iba't ibang oportunidad. Yung susunod na oportunidad na darating ay solid, kumbaga pang matagalan. Mas magiging komportable at saka mas marami kang oras sa sarili at saka maaalagaan mo din yung kalusugan mo. Hindi na ito trabaho na grupo kayo, mag-isa ka na lang. Meron ding good news patungkol sa financial. At saka dahil nga sa may mga oportunidad na dumarating, hindi mo ito masyadong gamay sa umpisa or hindi mo nakikitaan ng potensyal. Pero in the future, may person na magiging inspirasyon or makakatulong sa iyo na para magkaroon ka ng idea or kung ano ang dapat gawin sa mga concerns mo sa buhay. Maaabot mo yung pangarap mo, kaya kailangan ng patience, hard work. Maaabot mo yung final destination mo at saka pairalin yung pagiging mabuti sa kapwa kasi yung tutulong sa'yo hindi mo kaano-ano. Tutulungan ka niya dahil sa kabutihan mo kaya maging mabuti sa kapwa. At ito ulit yung magandang simula sa'yo para magkaroon ng magandang kita at makakaipon ka. Mabibili mo rin yung mga bagay na hilig mo. Magkakaroon ka pa ulit ng offer, bagong oportunidad. Lalo na tang ilan sa inyo, negosyante or magiging negosyante in the future. At saka huwag kang mag-alala kasi tinutulungan ka ng universe pero ang paraan niya ay yung paggamit sa ibang tao. Malaking hint sa iyo yung sinasabi ng tasa reading na ito na yung swerte ay magmumula sa kapwa mo. Pwedeng idea ang i-share niya sa iyo o kaya ituro niya mismo sa iyo kung paano magpatakbo ng negosyo or kung saan makakakuha ng maganda at stable na trabaho.
Pero maganda na yung mga nauna mong napasukan. Kasi kung tutuusin na ibigay na sa iyo. Kaya lang pinagtatrabaho mo yung universe. Marami kang mas iniisip pa na mas maganda. Pero hindi ka pababayaan. Patuloy ka pa rin na tutulungan. Kaya pairalin ang patience, lalo na kung pabago-bago yung nasa isip mo. Itong mystical cards naman, ang alamin natin para sa iba pang detalye. Babasahin ko sa inyo yung meaning. Itong card na Y. Marami kang tanong patungkol sa buhay na nangyayari sa iyo. Yung pagpapatuloy sa buhay ang magpapalaya sa iyo at mas magbibigay kasagutan sa lahat ng tanong mo sa buhay. At saka gamitin mo yung kaalaman mo or kaisipan sa sitwasyon na nagpapatrigger sa iyo. Itong tribe naman ang nagsasabi na yung family mo o kaya friends mo, sila yung mga person na higit na nakakaunawa sa iyo. Kung tingin mo malaki ang tulong nila sa iyo, ganun din ang tingin ng family mo or friends na malaki ang parte mo sa buhay nila. Isa na dyan yung presence mo at saka yung happy na aura na ipinapadama mo sa kanila. Itong faith naman ang nagsasabi, may mga sitwasyon sa buhay mo na kailangan mong tanggapin at saka i-apply yung pagbabago. At saka pinapaunawa ng card na ito na ikaw kaya mong baguhin or kakayanin mong mag-adjust. Pero ang ibang tao, hindi. Yung buhay mo yung makakaya mong makontrol. Gamit itong tarot cards, alamin natin kung ano yung energy na masasagap natin para sa mga air signs. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Magbabanggit ako ng zodiac sign pero general reading ito guys. Kung ano yung ipakita, yun yung sasabihin ko sa inyo. The World, 7 of Swords in reverse at Knight of Swords. Pangkalahatan na zodiac sign at saka Gemini. Itong mga cards na to nagsasabi na merong tagumpay na nangyayari sa buhay mo. Pero kailangan mong mag-ingat kasi may mga taong mananamantala. Nakikita nila sa iyo na maganda yung estado mo sa buhay. Yun bang magaling kang dumiskarte? Kaya kapag ka financial o kaya tiwala ang pag-uusapan, mag-isip kang maigi. Na mag-iisip ka ng solusyon na makakatulong ka at yung hindi ka makakasakit ng kapwa. Para hindi na mauwi sa ipapangako na lang sa iyo, pagnanakaw o kaya pambablackmail. Sa career o negosyo, kaya pala sa tasa reading, pabago-bago yung mga desisyon mo lalo na sa career o kay negosyo. Kasi may mga taong ikaw yung nagpakahirap, iba yung nakikinabang. Pero dahil nga sa maraming posibilidad at saka opportunities na dumarating sa buhay mo, hindi ka nawawalan. Kaya kung magpalit ka man ng trabaho o kaya magdagdag ka man ng trabaho or negosyo, nakakayanan mo ito.
Ang isa sa pinaka nakakatulong sa'yo, yung pagiging positibo, matapang, at saka ikaw mismo yung nagsosolusyon sa problem mo. Gumagawa ka ng paraan para makamit yung goals mo. Ang ilang single, sa sobrang happy mo sa buhay mo, hindi mo na napapansin kung kailangan mo ba ng love life. Kasi kontento ka. Ang ilang single naman, pinoprotektahan mo yung sarili mo sa mga taong mapanlin lang. Kasi ito yung nangyari sa nakaraang relasyon mo. Yung ginost ka or nagkaroon ng betrayal. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, nagsusumikap ka na mag-work ang relasyon nyo. Nakadalawang cards ka na. Ang iba naman, gusto mong matukoy kung ano yung problema ng relationship nyo kasi marami kang napapansin. Malayo man yung person mo or malapit, kukomprontahin mo siya kasi gusto mo ng klarong sagot. King of Swords, Nine of Swords, at Seven of Pentacles. Ang zodiac sign ay Libra, Gemini, at Taurus. Merong person na magkaiba yung lengguwahe nyo at sinisikap mo na magkasundo kayo. Naka-4 na words ka na para sa patience at saka suriin maigi yung mga goals or decisions mo. Kung person mo man ito or sa trabaho mo, ano man yung magiging decision mo, may maganda pa ring dulot sa iyo. Sa financial, ang advice ng cards ay matutong mag-control at saka maging practical. At saka, pinapayuhan ka rin ng cards na hindi kailangan kalkulahin lahat. Ang importante, mabili mo yung pangangailangan mo or ng family. Kasi kaya ka pinagtitipid kasi may oportunidad na kakailanganin ng financial. Diba sinabi nga sa tasa reading na hindi na grupo yung sasalihan mo, ikaw na mismo, kumbaga self-employed. Negosyante ka or freelancer. Para sa ilang single, may potential person na nagkakagusto sa'yo na ang tingin niya nasa iyo na lahat yung kailangan niya para magsimula ng bagong relasyon. Kaso lang, ang ibang single, kahit na may magka-interest sa'yo or wala man, mas gusto mo na sa ngayon single ka lang muna. Kasi inaalam mo pa kung ano ba yung mga gusto mo pa sa buhay. Di ba sinabi na nga sa naunang cards na happy ka at saka kontento? Sa mga nasa relationship, iniisip ng person mo na matugunan lahat ng pangangailangan sa relasyon nyo. May family man kayo or wala pa. Masyadong nag-overthink ang isa sa inyo. Ang halimbawa kasi para hindi nakakalito, ikaw, iniisip mo na baka hindi mo maibigay yung pangangailangan ng person mo sa love or physical. Ang person mo naman, iniisip niya, baka hindi niya matugunan yung responsibilidad, dun siya nape-pressure at iwan mo siya. Guys, general reading ito kaya hindi lahat ng energy nyo makukuha ko. Ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ace of Pentacles, Seven of Cups, at Ten of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn, at Scorpio. Pinakita na sa tasa reading at kahit dito sa tarot cards mo na maraming blessings or oportunidad na darating sa iyo na may hirapan kang pumili or pagsabayin. Ano man ang desisyon na gagawin mo ay susuportahan ka ng person mo at ng loved ones.
Ang ilan sa inyo magkakaroon ng pamana o kaya bibili ka mismo ng sarili mong bahay o kaya lupa. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, healthy ka, itong tatlong cards ang nagsasabi. Kung magkasakit ka man, yon ay dahil sa nasobrahan ka na sa kasipagan ba. At para naman sa ilan, kapag oras na ng pahinga, ipahinga mo yung katawan mo. Kailangan ng limitasyon at saka alagaang mabuti yung sarili para magbe-benefit ka in the future. Lahat ng gusto mo, magagawa mo. Magkaroon ka man ng kalungkutan sa buhay, mas maraming happiness ang darating. Pero patungkol sa financial. Para sa ilang single, may person na makikilala mo pa lang or kaibigan mo na. Magkakaroon siya ng interes sa'yo at gusto niya na ikaw na yung last na magiging karelasyon niya. Sa mga nasa relationship, itong tatlong cards ang nagsasabi na stable at happy ang relasyon niyo ng person mo. Tunay yung pagmamahalan nyo, hindi dahil sa yaman lang or financial. Ang angel number mo ay 333. You are on the perfect path of alignment with your purpose. Tama at saka itinatama ng universe yung direksyon na tinatahak mo. Affirm, never stop believing in hope. Because miracles happen every day. Marami talagang milagrong nangyayari sa buhay natin na para magpatuloy at saka magtiwala. Ito yung last. 333 tells you to let your guard down and don't hesitate to ask for help if you need it. Ask and you will receive it. Importante talaga yung connection kay God, lalo na yung prayers. Kapag matatag yung paniniwala mo, hindi ka magtatanong, kundi magpapatuloy ka lang. Sabi nga sa Bible na God will provide all your needs. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ang final card ay 3 of Pentacles, Capricorn. Katulad na sinabi ng tasa reading, kailangan talaga ng teamwork or meron talagang taong tutulong sa iyo or magsasabi ng mga magandang idea para makamit mo yung goals mo. Nakatatlong words ka na rin na huwag masyadong mag-worry. Kasi tama yung direksyon na tinatahak mo. At sikapin rin na maipagpatuloy ang pakikisama at saka yung mag-improve ang sarili. Kasi may magandang resulta yung patience mo.